Niloko ako ng asawa ko kaya nilaro ko siya, pinaglaruan ko siya at sinira ang kanyang buhay. Nalaman ko na may ongoing affair ang asawa ko at wala siyang kamalay-malay tungkol dito. Ang unang ginawa ko ay gumawa ng plano para sirain siya. Ang pagharap sa kanya at paghingi ng diborsyo ay masyadong simple. Kailangan kong sirain siya katulad ng ginawa niya sa akin. Ang unang hakbang ko ay ang mangolekta ng ebidensya ng kanyang pagtataksil at ginawa ko ito sa pamamagitan ng paggamit ng IP na nagpapahintulot sa akin na manmanan ang kanyang mga text. Halos gabi-gabi ko itong minamanmanan at kino-capture screen ang bawat pag-uusap nila ng kanyang kalaguyo. Nagsasalita sila na parang sila ay nasa isang buong relasyon, may mga romantikong bagay at mga mapang-akit na larawan. Noong mga panahong iyon, lumipat ako sa yugto ng paggawa ng kanyang buhay na isang kalamidad. Nagsimula akong kumilos na sobrang lamig sa kanya na nagpatino sa kanya. Palagi niya akong tinatanong kung ayos lang ako, ngunit binabaliwala ko lang siya. Sinusubukan niyang kausapin ako at pasagutin ako, ngunit iniiwasan ko siya. Kitang-kita kong malaki ang epekto nito sa kanyang pag-iisip, ngunit nagsisimula pa lang ako. Nagsimula rin akong gumawa ng mga bagay na hindi pangkaraniwan, tulad ng paglabas sa kakaibang oras at pag-uwi ng sobrang late mula sa trabaho. Sa kanyang harapan, mas madalas akong nakatutok sa aking telepono kaysa dati at kapag tinatanong niya kung ano ang ginagawa ko, sasabihin ko lang mga bagay at itatago ang aking telepono. Pinalitan ko rin ang aking login info sa lahat ng bagay, kaya't hindi niya ma-access ang anuman sa aking mga gamit. Noong panahong iyon, ipinaalam ko sa aking matalik na kaibigan na si David ang tungkol sa aking plano, pati na rin sa aking nakatatandang kapatid na babae at dalawa pa sa aking pinakamalalapit na kaibigan, sina Joe at Brittany. Isang buwan ng pagtrato ng malamig sa aking asawa ay sapat na para siya tuluyang mabaliw. Nagsimula siyang mag-text at tumawag sa akin ng mas madalas, tinatanong kung uuwi ako, kung kailan ako darating, sinusubukang simulan ang mga bagay sa kwarto, tinatanong araw-araw kung ayos lang ako. Nakikita ko ang binhi ng pagdududa na itinanim sa kanyang isipan noong nakaraang buwan ay nagsisimula ng tumubo, lalo na sa kanyang komunikasyon sa kanyang kalaguyo, na tatawagin nating Nick. Ibinubunyag niya sa kanya ang kanyang mga pagdududa at pagkalito, at nakikita ko ito muli salamat sa Epi. Sinasabi niya kay Nick na nagiging malamig at malayo ako. Sa kalagitnaan ng mga pag-uusap na ito, iminungkahi niyang itigil na nila ang pagkikita sa aming bahay dahil hindi niya alam kung bigla akong darating. Tinanong siya ni Nick sa partikular na komunikasyon na yon kung nag-aalala siya na maaaring niloloko ko siya, na talagang ikinagalit niya. Hindi ko maipaliwanag ang antas ng saya, at kung ilang beses akong natawa sa pagbabasa ng palitang yon, ang aking asawang nangangaliwa, nakikipagtalo sa kanyang kalaguyo kung siya'y galit dahil baka niloloko ko siya. Oh, ang irony! Tandaan, kapag umaalis ako, hindi ako nakikipagkita sa kahit sino. Karaniwan akong nasa bahay ni Dave na naglalaro ng video games. Mabilis na umusad ang 4 na buwan ng pagtikom ng bibig, pag-iipon ng ebidensya, at pagpapatino sa aking asawa sa pamamagitan ng pagiging malamig at malayo. Halos bumagsak na siya sa psychosis, at ako'y nasisiyahan dito. 5 buwan na akong nasa huwad na relasyon at 5 buwan na rin mula nang huli ko siyang hawakan. Walang yakap, walang halik, walang inisyatibo ng intimacy. Hindi naman niya kailangan dahil patuloy pa rin siyang nakikipagtalik kay Nick sa bahay nito o sa mga motel. At sa isang random na araw, sumabog ang lahat. Tinawagan niya ako sa trabaho, nagmamakaawang umuwi ako dahil may mahalaga siyang sasabihin. Talaga namang naniwala akong aaminin niya ang kanyang pagtataksil, pero syempre, hindi niya ginawa. Sa halip, tinanong niya kung hindi ba ako masaya sa kanya. Binabanggit ang katotohanang sobrang dami ng oras kong wala sa bahay, hindi ko siya pinapakita ng pagmamahal, at ang aming buhay sa kwarto ay tuluyan ng namatay. Sinabi niyang nag-aalala siya na itinutulak ko siya palayo, at pagkatapos ay dumating ang suntok, tinanong niya kung niloloko ko siya. Hindi ko mapigilan, bumagsak ako sa sahig na humahalakhak ng hysterically. Nang sinabing hysterically, ibig sabihin parang Joker laughing gas hysterical. Sa ibabaw, mukhang tumatawa ako sa ideya ng pagiging unfaithful, ngunit sa katotohanan, tumatawa ako sa sheer irony ng nangyayari sa harap ng aking mga mata. Umiiyak ako sa pagtawa, kumakalampag sa sahig, sa loob ng 2 minuto bago ako makakompose ng sapat upang sumagot. Umupo ako at tiningnan siya sa mata sa unang pagkakataon sa maraming buwan, nanginginig ang ulo, ngunit hindi ko siya sinagot. Tumayo ako, hinalikan ko siya sa ulo, at nagpatuloy sa pag-settle in para sa gabi. Naririnig ko siyang nagsimulang umiyak habang lumalayo ako, ngunit wala akong pakialam. Mamaya ng gabing iyon, habang nasa opisina ko, nagpasya ako, alam mo, dahil sa kaseryosohan ng nangyari, gusto kong makita kung ano ang sinasabi niya kay Nick. Kaya binuksan ko ang EP at sigurado, nagte-text sila sa real time. Sinabi niya kay Nick,
Alam ko na niloloko niya ako. Tinanong ko siya ngayong gabi at literal siyang tumawa sa mukha ko. Nahulog siya sa sahig at tumawa ng 5 minuto. Wala na siyang pakialam sa nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano o bakit, pero wala na siya. Alam kong nawala ko na siya. Ito ang karma. Alam ko. Ang ngiti na nasa mukha ko habang binabasa iyon ay dapat kamukha ng Cheshire Cat. Siya ay nababasag. Sinubukan ni Nick na aliwin siya, sinasabing kung mahal ko siya ng sapat, hindi na niya kailangang lumapit sa kanya upang ibigay sa kanya ang hindi ko ibinibigay. Ngunit ang tono ng kanyang mga tugon ay nagsabi sa akin na nagsisimula na siyang magduda sa kanya ngayon. Habang nangyayari lahat ng ito, isinasagawa ko rin ang isa pang bahagi ng aking plano para sa paghihiganti. Ang bahaging ito ay kinabibilangan ng pag-aayos ng lahat ng aking mga gawain sa pananalapi. Hindi nagtagal, nakipagkita ako sa isang family attorney para simulan ang proseso ng mga papeles ng diborsyo. Sa bundok ng mga ebidensya na naipon ko sa puntong iyon, ang napakaraming patunay na naipon ko na nagpapakita ng pagtataksil ni Sue ay halos nagpatibay na maaari kong ilatag siya sa isang kaso ng diborsyo. Inutusan ako ng aking abogado na ayusin ang lahat ng aking mga pananalapi bilang paghahanda para sa anumang paghahati ng mga ari-arian na maaaring mangyari bilang resulta. Ginawa ko pa nga ito ng mas mabuti, lihim na inilalabas ang lahat ng aking pera mula sa aming joint account at inilalagay ito sa aking personal na account. Nagsimula rin akong maghanap ng apartment. Kaya't mga 1 buwan pagkatapos ng insidente ng pagtawa, hindi ko pa rin binabago ang aking pag-uugali patungo sa aking asawa. Sa katunayan, pinatindi ko pa ito at kung hindi siya psychotic noon, ngayon ay sigurado na. Ito ang oras kung saan pumapasok sa eksena ang aking kaibigan na si Britney. Para sa konteksto, si Nina at ang aking asawa ay hindi kailanman naging magkalapit. Nakilala ko si Britney noong freshman year sa high school, 2 taon bago ko nakilala ang aking asawa. Kahit noon pa man, nakikita na ng aking asawa si Britney bilang isang banta dahil siya ang aking pinakamalapit na kaibigang babae. Palaging may isang implicit na hindi ko siya pinagkakatiwalaan mula sa aking asawa patungkol kay Britney. Isang gabi, sina Britney, Dave, Joe, at ako ay nagtipon sa bahay ni Joe para maghapunan at uminom. Habang naroon, si Nina, bilang masamang utak na siya, ay nagkaroon ng isang masamang ideya upang mapukaw ang aking asawa. Iminungkahi niyang kumuha kami ng ilang mga larawan sa parehong linya ng mga larawan na natuklasan ko ng aking asawa at Nick noong mga buwan na nakalipas at ay post ang mga ito sa aking Facebook. At iyon mismo ang ginawa namin. Hindi ito nagtagal ng 2 araw bago nakuha ni Sue ang hangin ng mga ito dahil inaasahan kong may ilang mga kaibigan ang nakapansin sa aking mga update at nakita kung gaano ako kakomportable kay Britney. Talagang nagulo ito sa kanyang isipan dahil naniniwala pa rin siyang niloloko ko siya. Nang gabing iyon, sinubukan niyang pagsabihan ako dahil sa pagiging malapit sa mga larawan. Nakita ko ito bilang isang gintong pagkakataon upang ihatid ang unang suntok para sa aking knockout blow. Sinabi ko, kumusta naman ang mga larawan mo at ni Nick noong nakaraang taon? Maganda ang itsura niya sa mga iyon. Nakita mo ba akong magalit tungkol dito? Para siyang usa na nahagip ng mga ilaw ng sasakyan. Ito ang unang pagkakataon na binanggit ko ang pangalan ng lalaki sa buong pangyayaring ito. Ang gulong ng hamster sa kanyang ulo ay nagsimulang umikot ng mabilis habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang mga larawang iyon. At ipinaliwanag niya ito, sinasabing, ganoon siya sa lahat. Isa siyang talagang palakaibigang tao. Nakikita ko kung paano ito tingnan, ngunit wala talagang anuman doon. Pasensya na kung nasaktan ka ng mga larawang iyon. Buburahin ko sila. Sabi ko, hindi ang mga larawan ang nakasakit sa akin. Ang taon na nakikipagtalik ka sa lalaki habang nagsisinungaling sa akin na nagtatrabaho ka ng labis na oras at nakikipagkita sa mga kaibigan ang nakasakit sa akin. Ngunit ang paghihiganti ay isang pagkaing pinakamainam kapag malamig na ihain. Mula ng gabing yon, ang aking asawa ay naging sobrang clingy at attentive sa akin. Sinubukan niyang simulan ang pagmamahalan at pagiging intimate sa akin at tinanggihan ko siya sa bawat pagkakataon. Habang nag-archive pa rin ako ng lahat ng sinasabi niya kay Nick. Sa puntong ito, matagal na akong manhid. Ang anumang pagnanais na maaaring mayroon ako upang iligtas ang aking kasal ay patay na. Nakapagdesisyon na ako noong araw na sinimulan ko ang unang yugto ng aking plano. Nagkukumpisal siya kay Nick na mas lumala ako, na hindi niya alam kung ano ang gagawin at nararamdaman niya na galit ako sa kanya. Oo, totoo iyon. Pagkatapos ay dumating ang bomba, sinabi niyang hindi na niya kayang makita pa siya, masyado na ang kanyang nararamdamang guilt at parang pinapatay siya ng karma. Hindi niya kayang mawala ako. Sinabi niyang mahal na mahal niya si Nick,
ngunit mahal pa rin niya ako at kailangan niyang iligtas ang kanyang kasal bago niya ako mawala. Hindi, mahal, huli ka na para dyan. Nagalit si Nick, sinasabing mga bagay na tulad ng hindi ka niya mahal tulad ng pagmamahal ko sa iyo at nagkakamali ka. Hindi mo pwedeng itapon lang ako ng ganito. Ang palitang text na iyon ang magiging huli nilang pag-uusap ng matagal. Sa buong natitirang bahagi ng Nobyembre hanggang Disyembre, ang aking asawa ay natigil sa limbo, sinusubukang tantiyahin kung nasaan ang aking isipan at hindi pa rin matukoy kung tunay ba akong nangangaliwa. Samantala, si Nick ay patuloy na nagpapadala ng mga mensahe araw-araw, ngunit hindi siya tumutugon. Nakikita ko siyang madalas na suriin ang kanyang telepono, pagkatapos ay mabilis na itinatago. Samantala, ang yugto ng plano ng aking pananalapi ay opisyal nang tapos. Ang mga papeles ng diborsyo ay handa na. Nakahanap ako ng isang studio apartment malapit sa akin at pumirma ng isang 2 taong lease. Lahat ng pera ko ay nasa personal na account ko na. Nasa Thanksgiving na tayo, 8 buwan matapos magsimula ang lahat ng ito. Napagpasyahan kong handa na akong ihulog ang aking knockout blow. Ang aking anak na 22 taong gulang at ang kanyang kasintahan ay nagho-host ng isang maliit na pagtitipon ng aming agarang pamilya, kaya't sila, ang mga magulang ng kasintahan, ako, ang aking asawa at ang aming 17 taong gulang na anak ay naroon. Dahil kailangan kong magpanggap na walang mali sa pagitan ng aking asawa at ako, sinimulan ko ang pagmamahal sa kanya ng maraming beses sa gabing iyon, mga halik sa pisngi, mga yakap, pagyakap mula sa likod. Ang kasintahan ng aking anak at ang kanyang mga magulang ay walang napansin. Nagpasya ang aking bunsong anak na magpalipas ng gabi sa kanyang kuya, kaya umuwi kami ng aking asawa. Habang nasa daan, nagpasalamat siya sa pagiging mabait ko sa kanya, at sinabi, "Hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan mo, mahal, pero nandito ako para sayo." Kailangan kong pigilan ang aking sarili na humalakhak muli ng manyakal at sumagot ng, "Alam ko. Kailangan ko lang ng oras." Kaya't sa unang pagkakataon mula noong nakaraang taon, nagtalik kami ng gabing iyon. Naisip ko, bakit hindi, sa kung ano ang gagawin ko, baka mabuti na rin ang makipagtalik bago ko siya burahin sa aking buhay. Pagkatapos naming matapos, tumayo ako, naligo, kumain at natulog sa aking opisina sa kanyang pagkalito. Gumamit ako ng kondom sa unang pagkakataon sa 2 dekada. Talagang nalito siya, pero hindi siya nagtanong. Nagising ako kinabukasan at tiningnan ang aking SPY app. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, tumugon siya kay Nick. Nagpatira pa ang lalaki, ipinapahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya, sinasabi na nag-aaksaya siya ng oras na subukang muling buhayin ang isang apoy sa akin na patay na siya ay nasa isang bilangguan, kasama ko ng 28 taon at karapat-dapat maranasan ang pagmamahal at pag-aaruga ng isang tao na magmamahal sa kanya. Tandaan, ang lalaki ay 27 taong gulang, 5 taon na mas matanda sa aming pinakamatandang anak. Tumugon siya na halos pareho ng sinabi niya noong huli silang nag-usap, na mahal niya siya at nasiyahan sa kanilang oras na magkasama, ngunit hindi niya kayang mawala ako. Ako pa rin ang pag-ibig ng kanyang buhay, ngunit palagi niyang magkakaroon ng lugar para sa kanyang puso, na maaari silang manatiling magkaibigan kung pipiliin niya, ngunit ang pisikal na relasyon sa pagitan nila ay tapos na. Nakiusap siya na makita siya sa huling pagkakataon sa linggong yon at, "Oo, nahulaan niyo," sinabi niyang oo. Isang huling beses, tama. Sino ako para magsabi ng anuman? Iyon ang ginawa ko sa kanya noong nakaraang gabi, syempre. Idinagdag ko ang lahat ng iyon sa archive na naipon ko. Ika-negatibo 4 ng Disyembre nagsimula ang huling yugto ng Operation Shinobi Ghost. Ang mga papeles ng diborsyo ay hawak na, ang aking bagong tirahan ay handa na. Ngayon, kailangan kong dahan-dahan simulan ang paglipat ng aking mga gamit mula sa bahay. Ngunit una, kailangan kong sabihin sa aking mga anak ang balita. Tinawag ko ang aking pinakamatandang anak sa bahay ng Biyernes ng gabi na yon, pinapasok siya sa aking opisina at inilatag ang lahat sa mesa, hindi ang mga detalye, ngunit ang katotohanan na ang kanilang ina ay matagal nang niloloko ako at ako'y magsasampa ng diborsyo sa lalong madaling panahon. Ang aking 17 taong gulang ay lalo na nabagabag sa ito, dahil siya mismo ay kamakailan lamang nakaranas ng kanyang unang pagdanas ng pagtataksil. Oo, niloko siya ng kanyang unang kasintahan, 4 na buwan pa lang ang nakalilipas. Nakita niyang durog na ang kanyang puso sa pangalawang pagkakataon sa ideya na ang kanyang sariling ina ay may kakayahang gawin ito. Ang aking pinakamatandang anak ay tinanggap ito ng mas mabuti at iminungkahi na dalhin ang kanyang kapatid upang manirahan sa kanya hanggang sa matapos ito, na aking sinang-ayunan. Pinagsama namin ang ilan sa kanyang mga gamit at tinanong niya ako kung magiging okay ako. Sinabi ko, "Oo, anak. Magiging okay ako at magiging okay ka rin. Magiging okay tayo," ipinapangako ko.
At pagkatapos ay umalis na sila. Ang pinakamahirap na bahagi ay tapos na at oras na upang arm ng mga nukes. Sa susunod na ilang linggo, araw-araw, tinutulungan ako ng aking kaibigang si Dave na ilabas ang ilan sa aking mga pinakamahalagang bagay mula sa bahay. Binigyan ko siya ng isang listahan ng lahat ng mga dapat kunin habang ang aking asawa at ako ay nasa trabaho at iniwan ko sa kanya ang spare key. Lahat ng mga ito ay mga bagay na hindi mapapansin ng aking asawa na nawawala maliban kung sinabi sa kanya na wala na ito. Nakakuha rin ako ng isang bagong telepono at numero at sinabi ko sa lahat ng kailangang malaman, sina Dave, Joe, Britney, ang aking mga anak, ang aking malaking kapatid na babae, at ang aking ina ang aking bagong contact info. Samantala, patuloy kong ginugulo ang aking asawa at wala siyang kamalay-malay. Nagbibigay sa kanya ng mga piraso at piraso ng pagmamahal upang mapanatili siyang hindi alintana habang nakikipag-usap pa rin kay Nick, hindi sa lawak na dati, ngunit mayroong isang emosyonal na bagay na nangyayari. Ang ulap ay mahina, ngunit nandyan pa rin. Kinokolekta ko ang lahat at ibig kong sabihin lahat, bawat piraso ng data na na-archive ko mula nang sinimulan ko ang plano, mga log ng tawag, mga text, mga larawan, mga email, lahat ng bagay at nagsimulang mag-print at ikatalog ang lahat sa pagkakasunod-sunod mula sa simula ng pagtataksil hanggang sa huling piraso, 2 linggo na ang nakakaraan. Pagkatapos ay inilagay ko ang bawat isa sa 14 na mga binders na nagdedetalye ng kanyang pagtataksil ng paisa-isa sa isang kahon at ibinalot ang bawat isa. Tinutukoy ang mga ito sa iba't ibang tao, sa aking ina, sa kanyang mga magulang, sa kanyang 2 kapatid na babae, sa kanyang kapatid, sa kanyang departamento ng HR. Nabanggit ko ba na si Nick ay nagtatrabaho para sa parehong kumpanya at may isang ipinahayag na tuntunin laban sa mga relasyon sa loob ng kumpanya dahil sa likas na katangian ng kanyang ginagawa sa ilang kanyang mga kaibigan, kay Nick at sa mga magulang ni Nick. Dinala ko lahat iyon sa post office at ipinadala noong ika-negatibo, 16 na ng Disyembre. Tinatayang darating sa ika-negatibo 22 hanggang ika-negatibo 24 ng Disyembre. Perpekto. Kaya't narito kami sa bisperas ng Pasko. Dumating si Sue sa bahay sa karaniwang oras, hindi alam kung nakita niya si Nick. Tumigil ako sa pagsubaybay sa kanya sa api noong ika-negatibo 18, naisip kong nakuha ko na lahat ng kailangan ko mula dito. Gaya ng dati, naligo siya, nakipag-hangout sa akin ng kaunti, sinusubukan akong ipakita ang pagmamahal at atensyon at binabalikan ko siya, nais gawin ang huling suntok na pinakamahirap hanggat maaari. Sa wakas, ang nuke na aking naarmas sa halos buong taon ay sa wakas ay ilulunsad. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako at binalot ang isa sa natitirang 3 mga binders na may mga papeles ng diborsyo na nakadikit sa loob ng takip at inilagay ito sa aking bahagi ng kama na may isang note na nagsasabing Merry Christmas sa tabi nito. Iniwan ko rin ang aking lumang telepono at ang business card ng aking abogado. Pinag-empake ko ang natitira sa aking mga pinakakailangang item, sapat upang punan ang 2 backpacks, at iniwan ko ang bahay na tinitirahan ko sa loob ng 23 taon para sa huling pagkakataon. Yan, mga kaibigan ko, ay 1 linggo na ang nakakaraan. Para sa aking asawa, ako ay ganap na wala sa grid. Nakablock siya sa Facebook, ngunit hindi pa niya ako na-block sa kung anong kadahilanan, kaya sinusubaybayan ko ang fallout. Ito ay lubos na maluwalhati. Ang aking mga packages ay umabot sa lahat ng mga taong pinadalhan ko, at ang aking magiging ex-wife ay napako sa krus. Ang kanyang bunsong kapatid na babae ay lubusang pinagalitan siya, pareho ang kanyang mga magulang, ang aking ina ay tuluyang pinasama siya. Hinahabol niya akong frenetically na alamin kung may nakakakilala kung nasaan ako, ngunit ang mga alam ay hindi nagsasabi ng kahit ano. Sa kanyang feed, sinusubukan niyang desperately na maabot ako dahil inaakala kong alam niya na malamang na nakatingin ako, ngunit wala akong sinasabi na kahit ano kung wala ang aking abogado na naroroon. Iyon ang susunod na oras na maghati ako ng oxygen sa kanya. Wala siyang paraan ng pag-ikot ng narrative upang pinturahan ako bilang masama dahil ipinakita ko siya sa lahat ng mga taong mahalaga sa kanya. At ayon sa isang mutual na kaibigan na nagtatrabaho sa parehong kumpanya, siya at si Nick ay tila ilalagay sa administrative leave mula bukas, kaya't malamang napapasok siya sa 2021 na walang trabaho. Para sa huling 2 binders, ang isa ay naibigay na sa aking abogado bilang aking huling bit ng ebidensya para sa aking nalalapit na diborsyo, at ang huli ay inilagay ko sa aking storage unit upang sunugin sa fire pit ni Joey kapag tapos na ang diborsyo. Update? Ginugol ko ang huling 2 linggo na nanonood ng aking magiging ex-wife na tuluyang nawawala ang ulo sa social media, at nitong nakaraang Miyerkules nakaharap ko siya sa unang pagkakataon mula nang iwanan ko siya sa opisina ng aking abogado. Naroroon siya at ang kanyang abogado.
Mukha siyang wasak, halos hindi na nagkakayanan. Ang kanyang abogado ay nagpresenta ng isang alok para sa mga termino ng pagkakasundo, ngunit tinanggihan ko ito halos kaagad na matapos niyang ilista ang mga detalye ng kahilingan. Sa madaling salita, sumang-ayon kami sa isang legal na paghihiwalay na humahantong sa isang uncontested divorce. Ang tanging pagbabago ay magbabayad ako ng $653 bawat buwan ng temporary spousal support para masakop ang mga utility hanggang sa muli siyang makahanap ng trabaho. Oo, natanggal siya hanggang 1 taon matapos ang finalization. Pagkatapos ng pagpupulong, binigyan ako ng aking abogado ng ilang huling salita bago niya sinabi sa akin na makikipag-ugnay siya upang i-update ako sa progreso ng paghahain. Sa kalye, hinabol ako ng aking magiging ex-wife at nagtanong kung pwede kaming mag-usap. Naisip ko na bibigyan ko siya ng kahit iyon. Nagpigil siya ng mabuti sa pagpupulong, ngunit sa labas ay pinakawalan niya ang mga luha. Sinasabi kung gaano siya nagsisisi at kung paano niya hindi kailanman inaasahan na aabot sa ganito. Sinabi niyang hindi niya kailanman inasahan na mahulog ang kanyang loob kay Nick, ngunit nang akala niyang niloloko ko siya, alam niyang mali ang gawin ang kanyang sarili. Tinanong niya kung maaari ko siyang mapatawad at na baka sa ilang taon, subukan naming magsimula muli, na hindi niya maimagine kung ano ang magiging buhay niya nang wala ako. Sinabi ko sa kanya na simulang isipin yon agad dahil ito ang huling oras na magsasalita o makikita ko siya. Sinabi ko sa kanya na ang aming 17 taong gulang na anak ay halos isang lalaki at sapat na upang gumawa ng kanyang sariling mga pagpipilian tungkol sa kanyang hinaharap. Sinabi ko na binigay ko sa kanya ang kalahati ng aking buhay at bawat onsa ng pag-ibig na mayroon ako ng walang kondisyon, at siya, sa kanyang sariling mga salita, ay umibig sa ibang lalaki. Walang pagkakataon na mapapatawad ko siya. Ang lahat ng pagmamahal na mayroon ako para sa kanya ay dahan-dahang pinatay sa loob ng mga buwan na yon na kinukumpisal niya at ipinahayag ang kanyang pagmamahal kay Deb sa halip na dumating sa akin at sabihing mayroon siyang anumang uri ng problema sa kung paano nangyayari ang mga bagay sa amin. Sinabi ko sa kanya na mahal ko kung sino siya noon, ngunit galit ako sa taong nasa harap ko ngayon at kung hindi ko na siya muling makikita, masyadong maaga pa rin. Natapos ko sa pagsasabi na hindi ko pinagsisisihan ang 28 taon na ginugol ko bilang kanyang asawa. Pinagsisisihan ko na sa 28 taon, nagpasya siya na ang madaling paraan ang mas mabuting opsyon, at nasa loob ng 23 taon akala ko siya ay akin, ngunit lumabas na oras ko lang pala. Nang gabing iyon, tinawagan ako ng kanyang ama at humingi ng paumanhin. Pinuri niya ako sa pagiging mabuting tao palagi sa kanyang anak na babae, at sinabi niyang ikinahihiya niya siya at pinalaki siya ng mas maayos. Pagkatapos ng tawag na yon, pumunta ako sa Facebook at, simboliko, binago ko ang aking status ng relasyon sa divorce. Napakaiba ng buhay ngayon, ngunit kahit papaano, kami ni Britney ay natutulog ng magkasama, kaya iyon ay isang positibong bagay.